na-discovery na to nga na 500 billion nga reserve fund. Mao na gikuha sa Bureau of Treasury o sa Department of Finance ang pondo nila nga 89.9 billion. Kaya na-discovery nga na sila 500 billion nga reserve fund. Ang pangutana na ako sa PhilHealth, nga nung naamoy reserve fund, nga pagkadako, karon ang mga pasyente, dili kagawas og hospital, kay way pambayad. Gamitan ninyo ni sa mga pobre. Kamo, pag na-admit mo, tanawa inyong mga hospital bill. Ang inyo, pag ma-admit mo, ang inyong 300,000 nga hospital bill, pila ray kaltas? Wapay 30,000. Ang balanse ana, mangutang pa mo, prinda mo, say, mamaligya mo gamit para lang makagawa sa hospital. Mauna karon atay malasakit center para moduol mo dito para tabang sa PhilHealth, PCSO, DOH o DSWD. Pero kulang gyapon. Kung makomplikasyon man gud, kulang gud kayo. Una hangyo ko sa PhilHealth, nakikiusap ako, taasan ninyo ang inyong case rate. Expand benefit packages. And kung mahimo, sama sa sinabi ni President Mandy Ledesma, na irekomenda niya po kay Pangulong Marcos na magkaroon po ng babawasan po yung premium contribution. So, alam mo, tayo mga ordinaryong Pilipino, mabigat sa atin yung binabawa sa atin kinakalta sa ating sweldo. Pinagpawisan natin yan, pinagpagura natin. Nag-recommend ka ngayon na babawasan yung premium contribution. So pa rin mo, nakaabang tayo dyan. On my part naman po sa Senado, sa amin ni Senator J.B. Ejercito, meron po as co-sponsor at co-author, nag-file po kami ng amendment sa universal healthcare para mas yung ibawasan yung premium contribution. Yun po yung bill. Iba naman po dapat yung effort ng ating presidente ng PhilHealth. So pa rin mo yung pangako mo. Ngayon, isa pa, may na-discovery ako. Ito pong single confinement policy. Pag nagka-pneumonia daw tayo, pag na-admit tayo bukas, pag nagka-pneumonia tayo after 2 weeks, bawal daw. Pag buntis ka, nagka-bleeding ka, masailan yung pag-bubuntis mo. Pag na-admit ka uli after 2 weeks, bawal na naman daw, hindi ko cover. Mapigilan mo ba ang pneumonia? Kung masailan ang pagbubuntis mo, mapigilan mo ba ang pag-bleeding? Pasintabi na lang po sa kumakain. Pag nagka-diarrhea tayo. Pag na-admit tayo bukas sa diarrhea, pag nagka-diarrhea tayo after 2 weeks, bawal na raw po na i-cover ng PhilHealth. Illogical po yan. Unacceptable po yan. Kalukuhan po yan. Sabi ni President Ledesma, ipapareview niya po itong policy nito. Katulad ko, tayo. Kumakain ako ng mga street foods. Kahit saan ako kumakain. Kung sumakit yung tiyan ko, na-confine ako. Hindi naman ako titigil kakain sa mga street foods. Tinatangkilik ko po yung mga small vendors. Bumibili talaga ako sa kanila. Tapos ngayon, bawal na ako ma-cover ng PhilHealth kung same case lang din. Kalokohan yan. Sobrang kalokohan po yung single confinement policy. Unfair yan sa mga miyembro po ng PhilHealth. Tayong mga Pilipino, miyembro po tayo ng PhilHealth. Tutukan ko po ito, hindi po ako titigil. Gaya ng ginawa ko sa pagtutok, sa pagbayad sa mga health emergency allowances sa mga healthcare workers natin. Hindi po ako tumigil dyan. Sulit ang pangungulit. Ngayon, nangako sila, babayaran nila bago matapos ang taon sa lahat ng health emergency allowance ng ating mga healthcare workers. At hindi po ako titigil dyan. Ipaglalaban ko po dahil importante sa akin ang health. Health is wealth. At let me remind PhilHealth again, pera ng health dapat gamitin sa health. Kaya nga po ang pangalan ninyo, PhilHealth. Gamitin ang pondo sa health.